Pray tayo, Panginoon, sa lahat po ng marami Lord, sa gabing ito, Lord. Pangalawang gabing pag-aaral namin sa warfare at ang dalay ko po, Panginoon, patuloy po na makita namin ang ginagawa mo sa aming buhay. Magamit mo kami, Panginoon, ay sa kaparaanan mo. Not by might, no by power, but by your Spirit. Salamat po ng marami, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Nagpupuri, imisip, nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, kunting review kagabi. So, nag-umpisa na tayo mag-aral patungkol sa deliverance. Actually, deliverance itong pinag-uusapan natin. Deliverance from the demonic oppression or demonization ng Diablo sa buhay natin. At tulad na sabi ko kagabi, ang Diablo, hindi naman yan makaka-oppress. Ang una kasi yan, oppression muna, obsession. Ibig sabihin ng oppression or obsession, inaatake ng kanang Diablo, nasa labas pa ng katawan mo. Pero pagdating sa demonization or possession, nasa loob na siya ng katawan ng tao, doon na siya nag-ooperate. Pero kahit anong stages doon, ito man ay oppression, ito man ay obsession, or possession, or demonization na tinatawag, hindi yan magagawa ng Diablo sa buhay ng sinumang Kristiyano kung wala siyang legal rights. Ang isa sa mga legal rights, yung mga occult practices na nagpa-participate tayo, pamahiin, yung mga pangyayari sa mga nakaraan. Babalikan natin lahat-lahat yan. Halimbawa, child abuse ka, ano yun? Nagkakaroon ng open door naman yun. Open door yun, pwede pumasok ang Diablo sa iyo. Pwede kang i-oppress, pwede kang i-demonize, or pumasok siya doon siya mag-operate sa katawan mo. Okay, ang unang pinag-aralan natin kagabi, sabi ko nga, kahit Kristiyano pwedeng ma-possess or ma-oppress, kasi ang naborn again sa atin ay ang ating spirito lang. Yung kaluluwa natin, which is ang ating mind, ang ating volition, will, decision, ang ating emosyon, ay hindi yan binago kagad ng Panginoon. Ang instantly binago ang ating espiritu, nagkaroon kagad ng connection sa Panginoon. Pero ang ating mind, tayo ang mag-susway around. Yan ang battleground natin. Diyan tayo nakikipaglaban sa Diablo. At kung sino man daw ang may control ng isipan mo, yun ang may control sa tao. At ang example natin kagabi, si Judas, nakasama na ng Panginoon, napasok pa ng Diablo. Kaya anybody can be, hindi na careless, anybody who is careless sa kanilang relasyon sa Panginoon, at nagbigay siya ng legal rights sa Diablo para atakin siya, ma-atake talaga. So, unang sabi ko, number one, ang tao na merong problema, may demon sa inside, alam niya yun, may nararamdaman siya. At mamaya sasabihin ko sa inyo iba pa. Kaya lang, kahit nararamdaman nila yun, reluctant silang magkwento sa iba, kasi natatakot na i-condemn, natatakot pagtawanan, natatakot isipin na may diferensya isip. Kaya sabi ko kagabi, paalala lang to, na kung may lalapit sa inyo ng gano'n, nagkukwento sa mga kakaibang nararamdaman niya, huwag niyong pagtawanan, huwag niyong itaboy, makinig kayo, pakinggan niyo ang mga istorya. Tapos silipin niyo kung ano ang merong manifestation ng Diablo. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Para yung mga manifestation ng Diablo sa tao, makita natin kung meron siya. Kaya hindi tayo pwedeng magbintang, uy, may demonyo yung tao yan, may Diablo siya, may possess siya, may oppress siya, obsess siya ng Diablo. Huwag tayong ganon, hindi natin gagawin yon. Kailangan pag-aralan nating mabuti kung ano mga manifestation, katakot-takot na prayer, at doon lalabas yung hingi-hingi tayo ng gift sa Espiritu Santo, yung word of knowledge, so the wisdom, saka yung discerning of spirit, para alam mo kung ng Espiritu nag-ooperate sa kanya. Okay, ngayong gabi, isi-share ko sa inyo yung titingnan natin pag may lumapit sa atin, nagpapa-counsel, nagtatanong ba't kaya ako ganito, wag kang magko-conclude, wag kang magbibigay muna ng opinion, pakinggan mo lang siya ng pakinggan. Ano pa ang mga nararamdaman mo? Kasi hahanapin mo yung sign, yung manifestation ng demonic activity sa kanyang buhay. Kaya makinig ka muna sa kanya at tanong mo kung paano nag-umpisa, kailan nag-umpisa yan, nararamdaman mo na yan. Then huwag kang matakot din magtanong kung matagal na ba to? Yung manifestation na to. Ano ba yan? Palala ba ng palala? Kailangan matanong mo yan. Ngayon, itong mga manifestation na ibibigay ko sa inyo, marami. Kaya lang, hindi pwedeng dalawa lang. Pwede ka na mag-conclude na meron nga siyang demonic activity sa kanyang katawan.
hindi, kailangan tingnan natin muna. Pero pagka more than 2, 3, 4, 5 manifestation na, ay sigurado na yon. Kailangan niya nang ipag-pray ng deliverance. So, ang unang-unang manifestation, makinig kayo ha, nakakarinig siya ng boses from within, talking to him or to her, or whatever. At kadalasan, ginagamit niyang pantukoy ay third person. Halimbawa, ako yung merong naririnig na boses, sasabihin sa akin ng boses, alam mo, hindi ako aalis sa kanya. Ang sa kanya, hindi siya aalis sa akin. Pero ako ang kausap niya, pero third person ang referral niya sa akin. Ganun siyang makipag-usap. Laging lilituhin ka kasi noon eh. So, pag nakakarinig ka boses lagi, isa sa palatandaan yan. Pero hindi garantiya yon. Kasi dapat, maraming kumakausap sa atin ha, kinakausap mo sarili mo, kaya kung minsan iniisip mo sila nakikipag-usap sa'yo, pero yun pala, ikaw yon. Kailangan makita mo talaga kung sino ang kausap mo, nakikipag-usap sa'yo. Ang mundo nakikipag-usap din sa'yo. Ang Diyos nakikipag-usap sa'yo. Ang diablo nakikipag-usap sa'yo. Kailangan ma-identify mo muna yon. Para ma-identify mo yun, didikitan mo talaga ang Panginoon upang ang unahin mong makilala ang boses ng Panginoon. The moment na kilala mo ng boses ng Panginoon, hindi ka na malilito. At sa primero, mag-aalanganin ka. Ako nung araw, ganun din eh. Si Lord ba yun? Pero nung masiguro kung si Lord, every time maririnig ko yung boses niya yun, ginagawa ako kagad. Kasi umpisan ka naman ng Panginoon sa maliliit na bagay. Halimbawa, sa akin, unang narinig ko yung boses niya, audible voice sa labas, no? Tapos, twice. Tapos, ngayon, sa loob na siya nagsasalita sa akin. Minsan, matagal na ito. Nag-uumpisa pala ako magpastor dito sa Hong Kong. Nasa ibang church pa. Sabi sa akin ng Panginoon, nangusap siya sa akin. Narinig ko eh. Sa offering, sabi niya, magbigay ka ng $78. Kasi nagtatanong ako lagi kung magkano ibibigay ko. Sabi niya, magbigay ka ng $78. Pag bunot ko ng pitaka ko, wala akong barya. Nagbigay ko 100. Sabi niya, matigas talaga ulo mo. Di ka na sumusunod. Ang hiningi ko 78, hindi 100. Si Lord, titestingin ka ng Panginoon kung susunod ka sa kanyang tama o hindi. Sa akin, akala ko naman, dahil mas malaki nga yung 100 kaysa 78, matutuwa siya. Hindi, kasi hindi naman hinangad ni Lord, ang dami nang bibigay mo. Ang hinangad niya sa iyo, pagiging masunurin. Yung obedience eh. So, nung matutunan ko kanyang boses, every time maririnig ko yun, alam kong siya yun. Hanggang sa na-develop yun, nagmi-minister ako sa deliverance, alam ko kung sino ang kausap ko. Dapat maintindihan natin yun. Ngayon, kung ordinaryong member lang siya at nakakarinig siyang boses, malamang hindi si Lord yun. Kaya, testingin pa natin, ano pa bang mga manifestation? Pangalawang manifestation, yung feeling or nasisense mo na may demonyong kumikilos sa loob mo. Na may pressure sa ulo mo. Kung minsan masakit ang ulo mo, parang pinipiga. At kung minsan bumaba sa dibdib, sa tiyan. Palipat-lipat yon. Kasi kung minsan inaatake ng diablo ang central nervous system natin, kaya ang pakiramdam mo para kang maluloko. Yun, isa yun sa mga manifestation o sign ng demonic activity sa katawan ng isang tao. Okay? Tapos isa pa, pangatlo yung lagi kang binabangungot, paulit-ulit na the same panaginip na nakakatakot. At paulit-ulit lang yun. Isang sign yun. Tatlo na. At minsan, baka sa kwentuhan mo, tanong mo, nakita mo na ba, nakakita ka na ba ng demonyo? Or sa actual na vision mo? Bibihira nakakita nun. Pero ako nakakita nun. Pwedeng makakita yon. Susunod yung ang tao mayroong dala, mayroong activity ang demonyo sa kanyang katawan, minsan maamoy niyang demonyo. Mabaho, amoy bulok na laman. Minsan amoy asopre, yun. Isa sa mga palatandaan yon. At kung minsan, yung tao tanong mo sa kanya, ikaw ba nakakaramdam ng strong compulsion to do bad things? Gustong gumawa ng masama? Na hindi naman normal sa behavior pattern mo? Tulad ng nag-iisip kang mag-suicide, nag-iisip kang pumatay ng tao. At pwede rin magkaroon siya ng strong addiction sa mga bagay na tulad ng drugs, alcohol, at pornography.
Yung addiction, isang palatandaan yon, manifestation ng demonic activity yon. Yung abnormal fascinations with the occult or any type of criminal activities. Yon. Problema yon. Tapos isa pang manifestation yung very strong, abnormally strong feeling of rage and hate na hindi naman yan normal sa natural niyang personalidad. Kasi ang demonyo can also transmit heavy feeling of despair. Wala ka namang problema pero pakiramdam mo, pasan na pasan mo ang buong mundo na hindi mo maintindihan. Papasok yung hopelessness, depression, sa mga palatandaan. At ang pakiramdam niya, nagkasala siya sa Diyos ng unforgivable, unpardonable sin of blasphemy against the Holy Spirit. Nagkasala ako sa Diyos, baka hindi na ako patawarin. Tapos yung irrational fear, walang dahilan, natatakot siya, nagkakaroon ng panic attack. Sobrang takot ito. Or phobia, regular na nangyari sa kanya. So maraming manifestation yon bago natin masiguro. Maliban na lang kung sanay ka na sa ikaw isang deliverance minister, alam mo nang i-handle ito. Kasi sa pakikipag-usap mo lang, sa isang upuan mo lang, alam mo na kung meron o wala. Tapos isa pang palatandaan yung nawawalan ka ng sense of time mula sa ilang minuto. Parang ganun na ba? Ganun na oras? Minsan actual na oras ang nawala sa'yo na hindi mo alam. Anong ginawa ko ng oras na yun? At kung minsan naman, totally wala kang memory sa ginawa mo sa nakaraan. Problema din yon. Kasi baka kumikilos ang diablo sa central nervous system mo na apektuhan lahat yun. Then, at times, pwede siyang makaramdam na may evil presence. Merong demon siya paligid mo o sa bahay na kinatitirhan mo. Nararamdaman mo yun. Nananayo ang balahibo mo. Then, may mga lugar sa bahay na malamig. Hindi naman bukas ang bintana. Tapos, paglagpas mo doon, hindi naman malamig. Pag dadaan mo sa may lugar na yun, malamig. May palatandaan yon na may problema. At kuminsan, yung taong ino-oppress ng diablo, minsan nakakita siya ng anino na tumatakbo. Kaya nagkakaroon siya ng takot. Kasi ang trabaho ng diablo, takotin tayo. Kaya sabi ng Panginoon, I'm not giving you the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ang mga taong ganito, nag-umpisa sa takot, tapos makakita na kung ano-ano. Anino, may tumakbong anino. Pero natatakot siya sabihin sa kahit kanino, dahil baka isipin na nababaliw siya. Pero dapat, kung siya ay nakakaranas ng ganito, dapat mag-open up siya. At kung minsan merong tinatawag na poltergeist type phenomenon, alam mo yung poltergeist, yung biglang tumatakbong upuan na wala namang nakaupo. Biglang nagbubukas ang bintana, wala nang nagbukas. O ang pintuan biglang nagbubukas. Iyon mga palatandaan na may activity ang diablo sa paligid niya. Okay? Sa mga extreme cases, meron ng mga tao na ang pakiramdam niya umaangat siya sa higaan. And actually talaga umaangat siya. Yung pakiramdam niya. Yun ang mga palatandaan na mayroong demonic activity sa paligid mo o sa buhay mo. Meron ding mga sitwasyon na kung minsan yung tao yung nagsasalita ng ibang wika na hindi niya naintindihan, foreign language, na dati hindi niya alam. Halimbawa, biglang nagkakastila o nag-French o nag-i-English. Dati hindi siya marunong mag-English. Isa pang palatandaan ng demonic activity sa katawan ng isang tao, yung capable siya ng abnormal physical strength. Meron tayo isang kapatid dito galing sa ibang bansa, na-terminate sa ibang bansa bago pumunta sa Hong Kong kasi pag nagagalit sa amo, binubuhat ang kama, binabato. Sobrang lakas, di ba? So isa yan sa mga palatandaan. Sa palatandaan, yung makakaramdam siya ng mild hanggang strong trembling o shaking sensation sa iba-ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ba't nanginginig. Marami na ako nakita ng ganyan. At kumisa ito, nakita ko rin to. Sinasakal niya sarili niya. Aba, pinagpe-pray ko yung sa babae, sabi niya,
sa kanya ayaw niya magsalita. Kundi ba sa mata, dudukitin ng mata. Meron sa church natin yan, sinasakal niya sarili niya. Tapos hindi man, kakagatin ng dila, ilalabas tapos kakagatin. Parang pinagbabantaan niya ako habang pinagpe-pray ko siya, napuputuli ko dila nito. Sabi ko, hindi mo pwedeng magawa yan sa pangalan ni Jesus. Okay? Tapos mayroong mga abnormal amount of dizziness, hinihimatay siya, nagsisisure. Ito yung mga extreme. Sa church, madalas mangyayari yan. At mayroon pa isang manifestation, yung heavy, very heavy, uncontrollable twitching sa iba-ibang part ng kanyang katawan. Mga ganun-ganun, yung problema yon. Dapat ipag-pray. Okay? At kuminsan, alam niya, hindi niya alam kung totoo nangyari sa kanya, hindi niya, meron siyang out-of-body experience, parang naglalakbay yung kanyang kaluluwa, naiwanan yung kanyang katawan. Lalong-lalo na yung mga dumanas ng sexual abuse, saka satanic ritual abuse, yun kadalasan nakakaranas ng out-of-body experiences. So, isa pang palatandaan yung nahirapan siyang manalangin. Ito, madalas to eh. Sa maraming deliverance na ginawa natin sa church, pag tinatanong ko, nahirapan siyang nananalangin ka po, hindi nga ako makapanalangin, pastor eh. Hindi nga ako makapagbasa ng Bible eh. Bakit? Iwan ko po, parang galit ako sa Bible eh. Gusto kong punitin eh. Yun, palatandaan yun. May kaso tayo niyan sa church. Naranasan ko yan, na-encounter ko na yan. At meron pang isang palatandaan doon, yung merong compulsive desire to want to curse, magmura at i-blaspheme ang ating Panginoon. Murahin ang Panginoon. Sa galit. Isa pang palatandaan yung multiple personality. Ito, kahit ang tawag nito sa medical science, sa split personality. Pero spiritually, nangyayari talaga yon. Kasi kuminsan, hindi lang iisang diablo ang nandyan. Naalala niyo yung baliw na pinalayas ng Panginoon ang nakapusi sa kanya. Tinanong ni Jesus, ano pangalan mo? I am Legion. Kasi marami sila. Ang Legion, ang isang Legion, binubuhay ng... pag Legion, mga Legionnaires noong araw, isang batalyon yun eh. Legion ng mga sundalo ay mga 200, mga 300 hanggang 500 yun. So marami. Kasi nga, yung lumayas doon sa baliw na yun, 2,000 na baboy ang pinasukan eh. Ibig sabihin, marami. Legions talaga. May S, plural ng legion. So, umabot ng 2,000 sa isang tao lang. Pwede yon. Kaya grabe na ang sitwasyon noon. At isa pang palatandaan na ganito, nagpa-doktor na siya, dumaan na sa psychiatrist, sa psychologist, walang nakita ang mga doktor, ayun, meron na yon. Huwag kayong magpapaalbularyo ha, huwag kayong magpapaalbularyo, delikado lalo yon. Hindi kagaling yun, lalong lalala. So, ang demonyo, sometimes, kinakokontrol niya rin ang vocal cords natin. Kaya nga, madalas sa church yan, naranasan ko yan ilang beses, yung babae, lalabas sa boses niya, boses lalaki. Hindi ko iwanan ang babaeng to. Akin siya. Yun. Nagpapalit ang boses. Malalim, husky voice. Ang demonyo, pwede rin mag-emit ng sound ng animal. Diyan sa church, nag-oink-oink, parang baboy. Oink, oink, parang baboy. Or nag-growl na parang tigre o leon. Leon, may deliverance ako sa Paco nung araw. Yung babae pagpatong ko ng kamay, umatungal na parang leon. Pwede yun. Pwede din yung hissing ng tulad ng singasing ng isang ahas. Delikado din yun. Or parang asong umaalulong. Madalas din yun. At tumitili. Ayan, tili. Maraming tili yan. Lalo na kung nasa deliverance na, pinagpe-pray ng deliverance, ang tili, normal yun. Normal yun. Pag tumili, talagang kailangan niya talaga actual na deliverance. At isa pang palatandaan doon, kung marunong kang tumingin, nakikita sa mata yun. Ang diablo, makikita mo ang mata. Minsan, pagtingin sa akin, galit na galit ang mata. Makita mo talaga nandun yung hatred niya sa mata niya.
At kung minsan nga na nakukunan ito ng picture, kaya kung minsan may mga taong nagpapapicture, ba't iba ang mata nito, ang talim? Ba't ganito ang mukha nito? Ang dilim. May demonyo yun, kasi ang demonyo, mahilig magpa-selfie rin yan. Gusto rin ng, gusto rin niya magpakita siya sa mata ng isang tao na mai-project niya ang kanyang personality sa mata ng tao. Nakikita sa mata yan eh. Kaya sa deliverance natin sa church, laging sinasabi ko sa mga kasama ko sa deliverance, tingnan niyo ang mata. Kaya nakita ko ngayon na ang problema malaki sa deliverance, kailangan may team talaga, dapat magpipray. Kasi posible, yung mga member ng team, ng deliverance team, baka mamaya may problema, mahina, may pinagdadaanan, pero gusto pa rin magtumulong, delikado yon. Baka malipatan siya. At may nakikita kong nalilipatan yan. Hindi niya alam. Tapos, ang isa pang palatandaan niya yung malayo ang tingin. Na halo. Parang nakatingin sa'yo, pero tagos na tagos sa'yo ang tingin niya. Na pag tingin mo, parang zombie ang dating. Yan yun. Then, maraming manifestation. Kaya sabi ko sa'yo, hindi lang isa, dalawa. Kaya, mahalaga ang pakikipag-usap. Matagal na interview. Kaya wala nga akong tiyaga doon. Kaya si LC, ang misis ko, ang laging nag-i-interview, tatawagin lang ako para magpe-pray. Maliban na lang sa actual na service, yon. Pag nagkaroon ng manifestation, na-address ko kagad na ipag-pray natin yan. Isa pang doon, yung facial contortion, umingiwi-ngiwi. At kuminsan yung biglang titirik ang mata. Kung minsan titingin sa isang lugar, kinakausap mo, hindi siya nilingon sa iyo. Nakatingin sa isang direksyon sa kawalan. Or yung mata pag tumirik at kuminsan gumagalaw-galaw galaw ang ulo. Lalo na kung pinalapalayas niya. So maraming yan. Isa pa dito yung slithering, yung parang ahas sa church, ilang beses nangyari ito. Pag bagsak, pag pray, bumagsak, tapos kikiwal-kiwal na parang ahas. Ilang beses nangyari yan. Isang palatandaan talaga yan. Slithering across the floor like a snake. Kuminsan, parang aso. Kumakahol siya. At nagkakalkal ng sa sahig. Yung pinag-pray ko ng deliverance sa Pacao, nabakbak yung tiles. Kakakalkal niya. Kasi hahawak yan. Ang lagi kong iniutos, huwag kayong hahawak sa anumang bahagi ng katawan, lalo na kung nagmamanifesto ang demonyo. Huwag kayong hahawak sa anong bagay ng katawan maliban sa ulo. Kasi ang ulo, pag pinatungan mo ng kamay mo, yung authority mo nakapatong sa kanya, hindi makakakilos yon. At marami pang ibang mga signs at makita natin na kinakailangan na pag malala na kailangan na talagang deliverance. Ngayon, ang problema ganito, hindi lahat ng church may mga interesado sa pagpapalayas ng demonyo kasi hindi naman lahat ng church naniniwala dito eh. May mga churches na nagsasabi, yan, emotionally disturbed lang yan. May psychological problem yan. Pwede. Pero laging ang Diablo, sinasak niya yung emotional weaknesses natin. Sinasakyan ng Diablo yan. Kaya maalala, ang tingin ng tao, emotional lang. Or psychological. Pwede rin yon. Pero para makasiguro ka, interviewin mo ng interviewin. Hanapan mo ng legal rights. Ano ba pa yung nagagawa? Lalo na yung sexually harassed o sexually abused ng bata pa. Grabe yan. Kaya ang mga magulang dapat mag-ingat. Dahil pwedeng may ginawa ka sa anak mo na hindi makakalimutan, maapektuhan siya. Sasakyan ng Diablo yun. Okay. So, i-try nyo kausapin. Then, pag-usapan natin, pag-aralan natin sa susunod kung paano ka makakahanap ng deliverance minister. Halimbawa, yung church mo, ang pastor, pinagpipray ng pastor mo, walang nangyari, ay meron tayong ganun eh. Minsan, hindi kasi niya linya yun eh. Kasi kanya-kanyang gifting na ibinibigay ang Panginoon, kaya walang nangyayari. Ito ang kailangang ma-involve tayong lahat, matuto tayong lahat kasi nakakaawa yung mga tao na namamatay ng mayroong problemang ganito. Nakakamatayan niya na lang
na hindi siya nadi-deliver. Kaya kinakailangan ipag-pray natin na bawat church, kahit saan, bawat church, dapat kahit ano man lang, mayroong basic teaching system na nakalatag upang pag-aralan kung paano magpapalayas ng demonyo, kasi isa yan sa mga sign na sabi noon, this sign will follow them that believe. They will cast out demons, sabi ng Panginoon. At huwag tayong matakot na mag-reach out sa ganitong mga tao. Marami mga online na deliverance minister, pero tingnan nyo muna, pag may nanghihingi ng donation ng pera, huwag nyo nung puntahan nyo, maghanap na kayo ng iba. So, susunod na isi-share ko sa inyo paano maghanap ng deliverance minister na makakatulong sa tao may ganitong sitwasyon. Okay? So, ngayong gabi, yun lang muna isi-share ko sa inyo. At huwag kayong matatakot kung makaka-encounter kayo ng ganito. Mag-umpisa na kayong manalangin na, Lord, gamitin mo ako sa ganitong sitwasyon upang maganap sa buhay ko yung sabi mo na in this sign, ito ang mga palatandaan ng mga sumusunod sa akin, naniniwala sa akin. In this sign will follow them that believe. They will cast out demons. They will lay their hands on the sick, and the sick will shall recover. So dapat lalong lahat ay involved dito. At least sa bawat churches, merong isang grupo na merong gift ng deliverance, healing in deliverance. Kasi ang Great Commission ay hindi ang binubuo ng pagtuturo lang. Ang Great Commission ay masabi, basahin nyo, go ye therefore into all the world and teach them. At marami pang kasama doon. Hindi lang salvation, healing din, kailangan deliverance, saka discipleship, kasama yon eh. Kailangan ma-deliver bago man lang mawala. Kasi nakakaawa naman yung makakamatayan niyang alipin siya ng diablo. Okay? Kung may tanong kayo, i-send nyo at pag-uusapan natin. Ang isi-share ko next tomorrow ay yung looking for a deliverance minister. Hanapin nyo talaga yung gifted, kasi may mga pastor talaga, may mga minister specifically in-anoint ng Panginoon for this particular ministry. Hindi naman lahat ganun eh. Hindi naman lahat may anointing, kasi iba-iba ang anointing sa deliverance. May mga anointed talaga, tinawag ng Panginoon para magpalayas ng demonyo. Pero tayong lahat pwede. Ang magagawa na lang natin, mag-ambag tayo para makatulong tayo sa pananalangin. Manalangin tayo, part pa rin yun. Okay? So, tonight, yun lang muna at magpe-pray na tayo. Manalangin tayo. Panginoon, sa lahat po ng marami sa maikli pa rin sharing at palalim ng palalim ito, Panginoon Diyos, at habang lumalalim, Panginoon, ang dalayan ko masundan ng bawat isa ang aming pag-uusap upang makatulong kami, Panginoon, sa pagpapalaya sa mga nakagapos sa kadiliman. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos. Nagpupuri po kami sa iyo na isa ito sa ibinigay mo sa aming komisyon, trabaho, upang magawa namin. At tulungan mo kami, Panginoon. Ang dalayan ko po, lahat ng nagkaka-interest, i-anoint mo, Panginoon. Magkaroon sila ng anointing sa deliverance, healing, at iba pang mga gift ng Espiritu Santo. Ang dalayan ko sa mga kanila upang magamit, Panginoon, sa mga huling araw na ito sa pagpapalaya sa mga taong inaalipin ng diablo. Salamat po ng marami sa pangalan mo po aming Panginoong Jesus. Amen.